Depensa naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagharap ng kanilang argumento ngayong ikatlong araw ng Confirmation of Charges hearing sa ICC. Kabilang sa iginiit ng kanyang abogado, hindi sapat ang hawak na ebidensya ng prosekusyon para magtuloy ang paglilitis ang reklamo. Mula pa rin sa The Hague, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Vicky, ngayon nga ang ikatlong araw ng Confirmation of Charges hearing para sa mga kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa International Criminal Court. Ang depensa ang naglatag ng kanilang mga ebidensya at argumento kung bakit dapat daw i-dismiss ng pretrial Chamber 1 ng ICC ang tinawag nilang politically motivated charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kung bakit hindi daw dapat ito makumpirma at tumuloy sa isang trial proper. Paalala pa ni Defense Lead Counsel Attorney Nicholas Kaufman, walang kailangang patunayan ng depensa dahil ang burden of proof ay nasa prosekusyon. President, Your Honors, Giit ni Kaufman, hindi sapat ang hawak na ebidensya ng prosekusyon para litisin ang dating Pangulo ng crimes against humanity of murder and attempted murder para sa mga pagpatay sa madugong drug war nung mayor pa siya ng Davao City hanggang naging Pangulo ng Pilipinas. Sabi ni Kaufman, wala raw dahilan para dalhin si Duterte sa ICC kundi lang dahil sa nakagugulat na pananalita nito. Pero ang mga talumpati ni Duterte na ginagamit laban sa kanya, hindi raw nagpapakita ng criminal intent at sadya raw pinili ng prosekusyon ang gagamiting sample sa korte para umakma sa kanilang naratibo. At hindi nito pinansin ang mas marami raw na pahayag ni Duterte na nagdidiin sa prinsipyo ng self-defense na naaayon sa batas. Sa 20 speeches daw na ipinresenta ng prosekusyon, nakakita ang depensa ng 35 na nagpapakita ng paghimok ni Duterte sa mga alagad ng batas na sumunod sa batas. Nagbigay si Kaufman ng mga ehemplo. Let's look at what the Deputy Prosecutor didn't state from the same speech. And the order is simply this: go out, arrest them if you can, but if there is no peaceful method of doing it and you are presented with violent resistance, thereby placing your jeopardy in your life, you shoot. Well, the son of the Mr. Duterte's language, obviously, but nevertheless an exhortation to lawful self-defense. Once again, on shielding criminal agents from prosecution. And I quote, "But if you do your duty, do not worry about cases. I'll protect you. Believe me. That's why I will protect them. And if there's somebody who will go to jail, it's me. I will assume full legal responsibility." Now let's have a look at the exonerating element, which comes right underneath the allegedly incriminating element. He said, just do it right. We have our trainings that you can only kill if your life is in danger, and you are there performing the duty of a law enforcer. Sa mapa namang inilabas ng prosekusyon para ipakitang malawakan ang naging pagpatay sa Pilipinas at sa Davao, sinabi ni Kaufman na wala raw nag-uugnay sa mga insidenteng ito sa extrajudicial killing. Kinontra rin ni Kaufman ang sinasabi ng prosekusyon na ang mga pagpatay ay nakadirekta sa populasyon ng Pilipinas. Ang katwiran niya, ang target ay limitado sa isang grupo lamang ng mga umano'y kriminal. How does one define a suspected drug pusher or suspected criminal for the purposes, let us say, of count 1? It is not as if criminals have identifying features, such as a shifty look, or a 5 o'clock shadow, or a sack marked swag. In other words, the definition suspected drug pusher or suspected criminal entails the exercise of discretion on the part of the perpetrator implementing the organizational policy. In our submission, there has to be, at the very least, an objectively discernible characteristic which unites the members of the targeted group such that they can be deemed a civilian population for the purposes of the attack. Leaving the determination of membership of a civilian population to the people who pulled the trigger introduces a degree of random selection. The prosecution must prove that the attack was not directed against a limited group of randomly selected persons.
Dagdag ni Kaufman, hindi raw naiugnay ng prosekusyon ang mga sinabi ni Duterte tungkol sa paghabol sa mga kriminal at sa aktwal na pagpatay sa kanila. It is not enough simply to assert that Rodrigo Duterte said outrageous things and that deaths occurred. And so, as a result, he must be criminally responsible. The prosecution has to show which one of Duterte's statements, orders, or commands were given to a specific individual who then went out and pulled the trigger or communicated the command to someone else who also went out and pulled the trigger, killing one of its 78 identified victims. That would have been the classical way to prove a causal link between stuff that came out of Rodrigo Duterte's mouth and the deaths pertinent to the case. Ang sinasabi ng depensa, wala raw nakuha ang prosekusyon na witness na nagsasabing narinig nila mismo si Duterte na nag-utos ng pagpatay kaugnay ng mga insidenteng tinukoy ng prosekusyon sa kanilang akusasyon. There is no smoking gun in this case. Not one witness relevant to any of the 49 incidents with which Mr. Rodrigo Duterte is charged will testify that he received a direct order from the former president to go out and kill someone. Yan nga, Vicky, exactly yung sinasabi at ginigiit ng depensa no, na nabigo raw ang prosekusyon na patunayan na ang mga murder na naganap ay bilang resulta ng direktang utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sapat na raw ito para kumbinsihin ang pre-trial chamber 1 na inosente si Duterte. Hindi raw na-establish ng prosekusyon na may common plan sa pagitan ng suspect at ng mga co-perpetrators na nauna na ring binanggit sa proceedings na ito, na may mutual plan silang napagkasunduan at may criminal intent. Lahat daw ng circumstantial evidence ay mababang kalidad ayon sa depensa. At complete fiction lang din daw ang Davao Death Squad, tila eksena na kinuha raw sa pelikulang Godfather na parang si Duterte raw ang ginawang bida sa pelikula na kung saan pinagbidahan ni Al Pacino. Pinabulaanan din ng depensa ang lahat ng binanggit ng prosekusyon na common plan gaya na lamang ng command circular ni De La Rosa, ni PNP Chief Bato De La Rosa, na siya'y gawing, nung siya maging PNP Chief, na nag-uutos ng Oplan Tokhang. Taken out of context daw ito. Pinalabas daw ito ng prosekusyon na utos para targetin ang mga suspect o sangkot sa droga. Pero ang totoo raw, ang ibig sabihin ng Oplan Tokhang ay knock and plead. At pinuna rin ng depensa ang paggamit ng prosekusyon sa salitang neutralization o bilang euphemism o pinagandang salita para sa murder. Sa ngayon, Vicky, ay nagpapatuloy na ang second session ng confirmation of charges hearing. Ibig sabihin, nagpapatuloy din ang paglalatag ng mga argumento ng depensa. Ngayong buong araw ay nakalaan para sa depensa since meron silang 3.5 hours para magbigay ng kanilang mga argumento. Hindi lang ngayon matatapos ang kanilang paglalatag ng argumento. Hanggang bukas yan ay makakapagbigay pa sila ng kanilang mga argumento at pagkatapos nito ay magko-closing statement na ang prosekusyon, ang depensa at ang CLRV bukas. Pero ayon naman sa abogado ng mga biktima na si Attorney Gilbert Andres ay handa sila sa rebuttal sa mga sasabihin ng depensa bukas. Yan muna ang pinakasariwang sitwasyon mula pa rin dito sa Media Center ng International Criminal Court. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Kabado man, pinanood pa rin ng mga kaanak ng mga biktima ng drug war ang pagsalang ng depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa confirmation of charges hearing. Tumutok din ang mga taga-suporta at mga kaalyado ng dating Pangulo. Kamustahin natin ang sitwasyon sa labas ng International Criminal Court. Live mula sa The Hague, nakatutok si Marisol Abduraman. Marisol? Mel, magkahalong emosyon nga ang naramdaman ng mga kaanak ng mga biktima ng di umano'y extrajudicial killing sa bansa sa pangatlong araw ng pagdinig ng confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Maagang pumila kaninang umaga sa ICC ang mga manunood sa pagpapatuloy ng hearing sa confirmation of charges kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa mga ito ang mga kaanak ng mga biktima ng umunoy extrajudicial killings noong panahon ng dating Pangulo. Eminado silang may halong kaba ngayong ang depensa na ang sasala ngayong araw para magpresenta ng kanilang mga ebidensya. Ano ang kaba niyo po? Siyempre sa mga sasabihin ko na kontra sa amin. Masakit po yun. Para po sa amin nakita yung evidence na meron ang prosecution and we're confident na magiging fair naman po yung charges. So kung ano man po yung kalalagpasan ay base ito sa evidence. Pero we hope na mag-push talaga ito sa alam. Maaga rin dumating kanina ang mga kaalyado at mga abogado ng dating Pangulo na naniniwalang politika ito. Gayunman, aabangan nila ang presentasyon ng defense team ng Pangulo. We're looking forward to Kopma's presentation. Narito rin ang mga taga-suporta ng dating Pangulo. We have a judicial system naman sa Pilipinas, bakit why not doon? If we say na not working yung judicial system sa Pilipinas, so ibig sabihin lahat na lang ng krimen doon hindi na mabibigyan ng justice. Karapatan ng tao, malaman ang katotohanan. Alright. Okay, sige. Mel, during the break, mabilis nating nakausap si Attorney Salpanelo na personal din na nag-observe doon ng pagdinig nitong confirmation of charges. Hindi tayo nakakuha pa ng masyadong detalye kasi we're about to air. Pero ang sabi lang niya, the defense team of the former president did not disappoint me. Anyway, Mel, mamaya antabayan na natin ang paglabas naman ng mga kaanak, ng mga biktima ng sinasabing EJK at gayon din yung mga grupo, iba't ibang grupo na sumusuporta sa kanila kung ano naman ang kanilang naging reaksyon doon sa kanilang pagtutok pa rin dito ngayong sumalang na ang defense team ng dating Pangulo. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman, live po mula sa The Hague. Ilang insidente ng pagpatay ang partikular na binanggit sa confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para kumatawan sa malawakang pagpatay ng kanyang drug war. Kabilang diyan ang sinapit ni Kian de los Santos, gayon din ang litratong alapieta na tinawag ni Duterte na gumagawa lang ng drama. Nakatutok si Joseph Morong. Sa confirmation of charges o pagsusuri sa mga ebidensya laban kay Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, isa sa mga biktima ng drug war na binanggit ang 17 anyos na si Kian de los Santos na pinatay noong 2017. As usual, the police claimed that Kian de los Santos shot at them and they were forced to shoot him dead in self-defense. Pinanood ng tiyuhin ni Kian na si Randy de los Santos ang pagdinig na sinasaksihan ngayon ng buong mundo. Matagal ko nang hindi nakita yung larawan eh. So nakita ko uli, siyempre masakit. Masakit na muling mabalikan ng mga kwentong ito. Pero kailangan eh. Sa kabila ng kirot, mahalagaan niyang mailahad ang matagal nang di pinapakinggang kwento, kabilang ang sa ibang biktima. Yung mga kwento, hindi lang ni Kian, baon namin yung mga kwento ng iba sa program Paghilom. Sa hearing naman, may chance sila ipagtanggol yung kanilang sarili. Itong mga pamilya ng mga biktima, yung kaanak namin pinatay, hindi nga kami dumaan ng korte. Hindi nga dumaan ng barangay eh. Patay agad. Isa lamang ang kay Kian sa mga publicly named na kaso sa kinakaharap ni Duterte na kasong crimes against humanity of murder and attempted murder sa ICC. Kasama rin dyan ang kaso ni dating Osami City Mayor Ronaldo Paruhinog Sr. na pinatay rin noong 2017 sa bahay nila sa Osami sa isang police operation. Kasamang namatay ang asawa niya. Si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. at si Raul Yap na nakakulong na noon sa Baybay City, Leyte nang mabaril din ng mga pulis. At si Benjamin Visda na pinatay sa Tondo noong October 5, 2016. Ipinakita rin sa pagdinig at tumatak na imaheng ito ng pinaslang na si Michael Sharon habang kalong ng kinakasamang si Jeneline Olaires. Ang insidente na cover din ng ibang media. Katunayan, bago ang kuhang yun ay na-videohan din ang mga unang reaksyon ni Olaires na hindi malaman noon ang gagawin o kung kanino hihingi ng tulong. Ayon sa prosecution, hindi man nila isinama sa mga kaso ang insidente, isinama nila ang reaksyon dito ng Pangulo na tila minaliitan niya ito at tinawag na gumagawa ng drama. Isa sa mga kaanak ng mga biktima na nagsumite ng kanilang salaysay sa ICC, si Ella, hindi niya tunay na pangalan. Parang gusto kong sumigaw na sana makamtan namin yung katarungan. Umuulit-ulit yung kwento na nangyari. Narinig ng mga tao na
Sir, hindi po ako lalaban. Pero pinalabas nila na nanlaban ng anak ko. Masakit sa akin yung 78 na mga biktima ng murder at attempted murder mula sa lampas 40 na mga insidente ang ebidensyang inihain ng prosekusyon laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong Crimes Against Humanity. While there are countless victims, we have focused the charges in this case to these 49 incidents and these number of victims in order to ensure that this trial can be expeditious. They're representative of Mr. Duterte's larger killing campaign. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.